I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Good morning po sa inyo. Naimbab, good morning kakapsat, barong aldaw, barong parabor yan. Good morning sa ating lahat, isang mapagpalang umaga at tayo ay nagsama-sama na naman sa ating umagang devotion at yun. Especially mga working singles, please join us in our Google Meet. Yan, so, or hindi naman kaya ng data nyo, or wala kayong wifi, pwede naman kayo mag-join sa ating wifi. Yeah, wifi. ating Facebook. Yan, so, sorry. Medyo, nalimpungatan kasi ako. Alright, so, ayan. So, may nanganchaw, may nanggigising. Sige lang. At, yun, at matututo sa ating topic, no? So, yun, at bumati naman tayo. At kasama natin Ma'am Krisha, good morning sa iyo. At bati ka. Hindi ka narinig, Krisha, ulitin mo. Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. Yun. Kala ko lumusog na si Ma'am Bergie. Alright. Ma'am Janita, good morning sa'yo. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat at enjoy natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Good morning. At bati naman tayo sa ating Google Meet. Sino yung mga kasama natin dyan, Brother Mark? Yan. At good morning kay Ma'am Bergie. Good morning po sa ating lahat. Morning po dyan. Kasama ko po sila dito. Sila Ma'am Vicky, sila Ma'am Benny. Yan. Mga seniors. Mga taga, from Cagayan. Yan. Nung oras na niya dyan, Ma'am? Alas
Ay, ano? Joke lang. International. Ay, Kasi kala mo, ano yung oras kala ko nasa ibang bansa kayo eh. pa yung time zone natin. Yan. Kala ko nasa Taiwan. Taiwan. Yan, si Sir David, kasama po natin dyan. And then si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning po. Mukhang ano. Naimbag nga agsapak. Ano tayo amin? Wait lang. Good morning. Yan, nagsusuklay pa ata si Ma'am, Ma'am Sabel. Alright. Si Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, good morning dito sa Pilipinas. At magandang gabi dyan sa Amerika. Hello po. Yan, good morning. Good morning, Ma'am Geraldine. Ay, magandang gabi dyan sa ano. At yan, at sa Google Meet naman tayo. Ay, sa Facebook Live. Yan. Good morning kay aking mother. Good morning po sa inyo. At Ma'am Emilia, good morning po. Yan. Myra Zalarzon, good morning po sa inyo. Sir Herbert Hofer, good morning. Ma'am Rolene Sanet, good morning. Ma'am Heidi Sanet, good morning. Nasa Cagayan din po siya. Amen. Sir Ariel Pamecha, good morning. Sir Digno Velasquez from Pangasinan, good morning. Yan, sino pa? Ma'am Benita Gerland, good morning po. Sir Philip Pastrana, good morning. Join ka sa Google Meet. Yan. Sir Juni Narcisa, good morning po sa inyo. Ma'am Jen Campana, good morning. Sir Salvador Bare, good morning. At we have 10 viewers for now. Yan. So, nabawasan ng 9. So, yun. At yung mga hindi nag-comment pero still watching is magandang umaga po sa inyong. Yan. So, this is the last Thursday. Tama? Yan. So, kasi May 1 na sa ano eh. May 1 na sa next Thursday. Sadyang kaibilis ng panahon. At yun. This is the last Thursday and yun, tuloy-tuloy pa rin ang usapan natin about sa committed to obey God's word. Yan. So, napakaganda no na the whole month na tinatalakay natin itong topic na to is more knowledge na nadadagdagan ang ating wisdom about sa pagsunod natin sa Word of God. Yan. So, napakaganda and blessing sa atin kung na-apply natin sa ating buhay Kristiyano, no? At ating buhay na kung saan sinusunod talaga natin yung Word of God because there's a lot of blessing kapag sinusunod natin yung salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi we are the children of God na kung saan talagang andun yung masaya ang Diyos kapag sinusunod natin, no? Kaya ito yung topic natin na kung saan through obedience andun yung lalago ka bilang isang Kristiyano. Kasi hindi ka pwedeng lumago kapag sumusunod ka at sinusunod mo talaga ang Word of God, hindi for compliance, no? Kasi kung for compliance na pagsunod natin, wala tayong blessing, no, na matatanggap mula sa Panginoon. Hindi tayo i-bless ng Panginoon. Yan. So, may hinayanda kang kanta, Ma'am Krisha. Yan. So, ayan. Kakanta na lang kami sa next year. Yan. Alright. Alright. So, yan. Unahin na lang natin si Ma'am Bergie. Baka mawalan siya ng internet Ma'am Bergie, yan. Sige, baka mawalan ka ng internet. Ikaw mauna. Yan, kasi magko-coffee na sila, Pastor. Aalis din kami anytime pagkatapos. Yun, sana all. Punta sa church. Kasi yan, katulad ng natin, yung sa lesson natin about committed to obey God's word. Yan, tutuloy ko lang po sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito na po yung last. Yan. Rinig ba ako? Okay.
So sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, basa ko lang. And sabi niya dito, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ayun, and sa verse 3, tuloy ko na lang din kasi maganda siya. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Dito po sa verse na ito, yung finale natin sa committing to God's word, kung saan tayo dadalhin, di ba, ng salita ng Diyos kapag tayo po ay nagpapatuloy na nag-aaral. And tayo po ay kung sinasabuhay natin. Yan. Kasi sa bawat level ng natututunan natin, syempre kapag tayo, pag sinasabuhay natin, syempre darating tayo sa punto na alam mo yun, nai-impart na natin sa iba kung ano yung natutunan natin, kung ano yung naitanim sa atin. At syempre, andun na din yung reflection ng Jesucristo, syempre, ng image ng Panginoon sa atin. Yan, through through godly characters na nade-develop sa atin. At yun, nagagamit natin yun sa pagdi-disciple. And itong verse 2 nga ito na sabi niya, and the things that thou hast heard of me among many witnesses. Yan, kasi kumbaga sa atin, yung salita ng Diyos, yung mga natutunan natin, yan, pwede na nating i-impart sa iba. Yun. So, meron na tayo nasa level na tayo dito ng pagdi-disciple. And yun nga yung pinaka-direction, di ba, ng pinaka-purpose na ng ating, ng committing to God's word. Ayun. So, ganun kahalaga dahil nga wala namang ibang purpose, wala namang ibang patutunguhan kung ano yung mga pagpapagal natin para sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kundi sa Great Commission, di ba? Yung pagdi-disciple, yung magkaroon tayo ng real talaga na dinidisciple, yung ginaguide natin. Yan, yung iba. At hindi lang naman na sa kahit sino naman sa mga kapatiran, ganun, di ba, na as long as alam natin, kapag tayo matured at nakikita natin yung weaknesses ng iba, yun, fini-fill in natin. Yun, at saka nililift up natin sila. Diba? Instead of, yun nga, judging. Yung parang ganun. So, yun yung purpose. Yan. Darating tayo sa point na ganun. And ang ganda kasi, kapag tayo ay nakaka-experience na talaga ng yung pagdi-disciple talaga, wherein we endure hardness. Diba? And sabi niya pa dito, di ba, a good soldier of Jesus Christ. Ando na din yung kalakip na kasi yung discipline dito, di ba? Yung training. Ayan, katulad ng isang soldier. So, tulad na din tayo ang isang discipler. So, yun, mas magandang banggitin kung ano yung isang discipler na magiging na tayo, able na tayo. So, dapat ganun sana, di ba, yung bawat isa na despite na hindi magkakapareho yung race natin, hindi magkakapareho yung paglago natin, at least, di ba, may andun yung willing heart ng bawat isa, di ba, to grow in God's word, na ma-experience man lang kung paano mag-Bible study, kung paano mag-share ng gospel, di ba, yung iba is may, di ba, kahit na hindi sila marunong mag-share, nag-i-invite, di ba, andun yung mga ganun, or kaya through their testimony, di ba, nakikita sila na kasi discipling din pa din naman yun eh. Pero to the point na parang you are in the mission field, kasi battleground naman, lagi naman tayo nasa mission field eh. So dapat ang bawat isa ay natututo. Yan, kung paano syempre, encounter, makipag-battle, diba, sa kaaway, yan, sa Diablo. And if not, diba, kung mapapansin natin, yung iba na stagnant, diba, dahil nga hindi tuloy-tuloy yung hindi tuloy-tuloy yung pagsasapuso, diba, yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So tingi-tingi yung term ko doon na kaya nagiging mabagal, diba, yung paglago kasi it's either hindi talaga siniseryoso, yung ganun. It's until knowledge lang. And then yun, minsan hindi natin namamalayan na we are just knowledgeable but not
not really into yung sabing commitment. Yeah, putting God's word into action, di ba? Yung commitment, yung agreement, yun sa Panginoon. Meron kasing nabanggit yung si Sir Jude dun sa preaching niya sa chapel hour namin. Yung sabi niya dito, commitment is a bridge between intention and action. Yan. Mas naitutuon sa mga bagay na hindi naman. Yung minsan, yung mga iba, mas naitutuon natin sa ibang bagay na hindi naman importante. Iyon po yung mga points, mga principles na nakuha ko sa preaching ni Sir Jude. Kasi sabi ko, ang ganda ng mga lines niya doon about commitment. Ayun, karamihan naman sa atin ganun, na itutuon natin sa ibang bagay na hindi naman mahalaga, kaya nagiging stagnant, nagiging mabagal yung pag-absorb natin, hindi na yung pangunawa, nagiging mabagal, di ba? And kailangan ulit-ulitin, so mga after 5 years, tsaka lang natin naunawaan, di ba? Sa dami kasi ng kaagaw, di ba? Hindi natin natututukan kung ano yung mahalaga para sa soul natin. Yun, kaya ako nga, kagagaling ko sa sakit, di ba? Tapos, parang tingin ko talaga sa akin, yung Satan's attack din before pa kami dumating dito ayun talaga, hindi maganda yung agad-agad yung pakiramdam. Hindi ako na hindi ako na condition physically. Buti na lang, ayun, alam ko, nakalimutan ko kasi yung binigay ni Ma'am Sabel sa akin, hindi ko nadala. Kaya hindi ko na take. Ayun, kaya buti na lang may gamot on the way. Ayun, so, at inalagaan ako ng mga seniors, yung mga kasama ko, imbis na ako sana yung mag-guide dun sa kabilang sasakyan. Ayun. So, grabe lang yung yung mga minsan, na ko lang din na ako consider ko na Satan's attack kasi nga, it's either kung hindi ako nakapag-take ng gamot, baka ako na yung alagaan pagdating dito, nakakahiya naman. Ayun, so, yun, yung sabi pa nabanggit din, commitment will make your path clear. Yun, nabanggit ni Sir Jude dito dun. Sa lalo na syempre sa commitment natin sa pag-obey, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Syempre, kasi ito yung bottom line ng ating topic. Yan. At I think dun lang po muna ako mag-i-end kasi aalis din kami. So, yun lang, yung sa commitment na darating tayo sa point na, dapat andun na tayo sa point na kaya na nating mag-disciple, kaya na nating mag-share ng Word of God. Ayun, yung ganun. Alam na natin kung paano i-guide ang isang newly saved, di ba? Or kahit isa, hanggang sa isang grupo na sila, di ba? Hanggang sa nagiging independent ka na din na kahit saan ka mapunta mag-isa, diba, you know what you're doing spiritually, yung ganun. So, yun. Actually sa akin, nakatulong sa akin yung Bible School. Yan dahil dito din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, it's really important na maging consistent sa pag-a-apply or sa application ng salita ng Diyos. Dahil yun lang yung natin, yun lang yung foundation natin sa paglago. And yun nga, para sa ikalalago ng isang simbahan, hindi lang sa atin, katulad ng nabanggit ni Ma'am Ginita, ang daming maapektuhan sa pag tayo ay lumalago. Siyempre yung blessing, hindi lang sa atin. And yun lang po, to God be the glory. Mission trip, no, sa Cagayan. Yan. So, yun, napakaganda, no? No, saan ando yung guide ng Panginoon sa atin. And kapag ando yung guide ng Panginoon sa atin, syempre, magiging blessing tayo sa iba. No? Yan. So, yun. At, yun. Dalagdagan ko po. At, buksan po natin dito sa John chapter 15. Yan. John chapter 15. Verse 10. So, sabi dito, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Yan. So, andun yung kapag sinusunod natin yung commandment ng Diyos, tayo ay we are abiding in the love of God. Yan. No, saan?
'di ba? Hindi mo naman masasabi na pagkakaila na kung saan mahal natin ang Panginoon, and the Bible na nagtuturo sa atin kung paano natin mahal ng Panginoon. Then, through obedience. Yan, through obedience, na kung saan andun yung andun natin na mapapakita. And we are abiding in the love of God. No? Na kung saan, even as I have kept my Father's commandment, no? Na kagaya, meron na tayong model. Bakit, yung obedience, no? Na kung saan, pati ang, sa Kristo, na kung saan, sabi niya dito, I have kept my Father's commandment and abide in His love. No, saan? Dito na yung pati ang si Jesu Cristo na siya na andun yung pagsunod niya sa commandments and abide in His love. No, saan? Andun yun na masasabi natin na mahal natin ang Panginoon, and andun yung blessing. No? Andun yung blessing. Kapag mahal natin ang Panginoon, we are guided. No? We are guided by God yung ating buhay. Na kung saan, sa akin is a great blessing sa akin. Though, marami naman blessing na yung obedience, no? Obedience pa lang pag-uusapan natin, marami ng blessing doon. Pero one of the blessing na may share ko sa iyo is yung a life guided by God. Na kung saan, yung buhay natin is guided by God through obeying His word. No? Na kung saan, kapag susundin natin yung commandment ng Panginoon, yung sa kanyang salita, andun yung pagmamahal natin ng Panginoon, and the Lord will guide us. No? Na kung saan, maraming Kristiyano hindi nakikita, no? Na isa itong blessing. Na kung saan, parang minsan ang Kristiyano, yun, tayo bilang isang Kristiyano, ang nakikita lang natin is yung physical blessing, yung financial blessing, di ba? Pero yung spiritual blessing, parang yun yung pinaka-list natin. Pero dapat, yun yung pinaka-great blessing natin, yung is all about yung ating spiritual. Bakit? Kasi yung spiritual na yan yung, yan yung eternal investment natin yan sa langit Hanggang langit yan. Pero yung physical, financial, pwedeng mawala yan dito, no? Na kung saan, pwedeng manakaw. Yan. So, yun nga, bilang isang Kristiyano, dapat pinapahalaga natin yung spiritual blessing natin. So, yan yung isang blessing na tayo ay guide ng Panginoon. Gina-guide tayo kasi dito tayo sa mundong ito, ang daming temptation, no? Daming tukso. Kahit sabi mong lumalayo tayo sa kahit lumalayo tayo sa tukso, pero lumalapit pa rin ang tukso. Lumalapit pa rin ang kasalanan sa atin. And yun nga, minsan napofall tayo sa kasalanan. Bakit? No? Bakit? Kasi hindi natin napapahalagaan yung Word of God. Hindi natin nasusunod yung Word of God. Kaya nga, nawawala yung guide natin sa Panginoon kung hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. No? Kung saan, yun nga, makikita natin, wala na, kahit sabihin natin, dito ka namulat sa church, or yung spiritual life mo, yung spiritual level mo is very growing ka, pero hindi natin masasabi isang iglap is napopol ka sa kasalanan. Bakit? Dahil hindi natin nasusunod yung word of salita ng Diyos. Kaya nga, isang blessing sa atin kapag we are consistent na nag-obey sa Word of God is andun yung pagmamahal ng Diyos, and tayo ay i-guide ng Panginoon. Diba? Na kung saan, hindi mawawala din yung kapag sinusunod natin yung Word of God is mamahalin talaga natin ang Panginoon. No? So, natalakay natin yan, commit to love God. Pero, yun nga, na kung saan, we are committed. No? We are, magkaroon tayo ng commitment na sundin talaga natin ang Word of God. Because, there's a great blessing. No? There's a great blessing. Ano ba yung blessing na yan? Maraming blessing yan. No? Pagsunod sa Word of God. No? Na kung saan, andun yung protection ng Panginoon, andun yung prosperity ng Panginoon, and long life. No? Kung gusto mo humaba ng buhay mo, yan, sundin mo lang ang Word of God. No? And ang Panginoon na bahala magdagdag sa ating buhay. Then, prosperity. Di ba? Mababasa natin naman yan dyan sa Joshua 1:8.
andun yung good success, no? And andun yung prosperity din natin bilang isang Kristiyano. No? Kasi maraming Kristiyano na gusto ng success, gusto ng prosperity, pero hindi natin nasusunod ang word of God. Paano tayo i-bless ng Panginoon? No? Paano tayo i-bless ng Panginoon? No, there are many times na still, sabi nga ni Ma'am Janita nung last, ako saan, kahit hindi natin nasusunod ng word of God, binibless pa rin tayo ng Panginoon. No? Pero nakaka-consensya. Diba? Ako saan, diba? Alam mo naman na, uy, napakapasaway ko namang anak, pero bakit binibless pa rin ako? No? Ba, nadadamay ka lang sa, nadadamay ka sa iba. Pero, yun nga, ako saan, yun nga, we are yung life guided by God is a great blessing for us. No, saan, andun yung guide, andun yung, andyan na yung guide eh. No, susundin mo lang. No, susundin mo lang. So, upang sa ganun, tayo ay lumago bilang isang Kristiyano and anything na andyan yung temptation ng Satan, ng mundong ito, is talagang maiiwasan natin. Because, andun yung guide ng Panginoon. And andun yung pagmamahal ng Panginoon. And we are abiding in the love of God. So, dito sa sa John din. Sa John 14. Yan. John 14 verse 21. Yan. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Yan. So, maliwanag. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Yan. So, doon nagpapatunay na mahal talaga natin ang Panginoon. And, kung mahal natin ang Panginoon, and he that loveth me shall be loved of my Father. Andun din yung pagmamahal din sa atin ng Panginoon. So, yun nga, na kung saan, through keeping His commandment, andun yung pagmamahal. And kapag andun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, is andun na yung blessing sa atin. No? And protection sa atin, di ba? Na kung saan, makita, di ba? Na kung saan, nihalayo tayo, no? Sa mga anything na ipapahamak natin, mga problems natin, di ba? Na kung saan, andun yung Panginoon na mag-guide sa atin pa rin, no? Na kung saan makikita ng Panginoon na kapag sinusunod natin ang Panginoon, ilalayo talaga tayo sa problema, no? Kasi 'di ba, kapag di natin susunod ang Panginoon and still gumagawa pa rin tayo ng kasalanan, is andyan kakakibat, is andyan yung problema eh. No? At andun talaga yung mga consequence kapag hindi tayo nagdi-disobey tayo ng Panginoon. Like, 'di ba? Na kung saan andyan yung preaching and kakatapos lang na revival, no? Sa Ramos na soul winning revival. So, napakahalaga yung soul winning, 'di ba? It is command of God na tayo yun yung Great Commission na kung saan susundin natin ng doon sa pagsunod natin, doon sa pag-obey natin sa Panginoon, is andun yung soul winning life natin is mag-grow, no? And hindi tayo pwedeng na i-bless ng Panginoon, 'di ba? Na kung saan andun yung pagpupush ng ating pastor na soul winning, doon yung kaisipan nila na i-push tayo sa pagsusoul winning. Bakit? Kasi andun yung blessing ng Panginoon and doon natin mapapatunayan na mahal talaga natin ang Panginoon. Kasi sabi nga ni Pastor Hill, ang pagsusoul winning is hindi madali. No? It's not easy. Pero through the love of God, is nagagawa natin ang soul winning. 'Di ba? Na kung saan, mahirap din na kunwari, 'di ba? For example, na tanggihan ka. 'Di ba? So, yun nga. Mahirap din. No, na kung saan mahirap din na maging consistent. Ako nga nawala. Ay nako. Nawala yung aking daily soul winning, pero yes, tuloy-tuloy pa rin, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Ando yung discouragement. Ano ba 'yan? Nakamintis na ako. Hindi na ako mag-soul winning araw-araw. Hindi,
Pero andun pa rin yung battle, di ba? So, totoo yun, di ba? Soul winning is not easy. No? It's not easy. Pero through the love of God, through our love, sa pagmamahal natin ng Panginoon, is nagagawa natin. And na-obey natin yung commandment ng Panginoon. No? So, andun yung andun talaga. Yung, andun na talaga din yung battle natin kapag talagang sinusunod natin yung Word of God. Andyan ang diablo talaga. Pero kapag we are guided, a life guided by God, is anything, no? Kahit attempt ka ng ni Satan, andyan yung kwan niya, andyan yung mga offer niya sa labas, is andun talaga eh. Bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom, and yun yung isang blessing na kung saan andun yung wisdom ng Panginoon, and iisipin mo talaga kung tatanggapin mo or hindi, ano ba yung kaakibat, di ba? Kung saan, minsan, ako, maraming client na nagbubuk sa akin ng Sunday. Though, yun nga, kung saan, iisipin mo naman, no? Kikita ka ng 1,000 sa isang araw, no? Pero, yun nga, 6 digits. Grabe na yung 6 digits na yan. Sana nga. Yan. Nakasan, dami nag-offer sa akin ng araw ng Sunday. Pero, yun nga, nakasan, andyan yung offer eh. No? Pwede mong kikitain 1,000 sa isang araw. Pero, isipin mo, no? Ano ba yung command ng Diyos? Huwag ipagpaliban ang pananambahan. So, yun nga, nakasan, yun, dinidecline ko yung offer. Then, sabi ko, Sunday kasi, ganyan. Yun nga, alam naman nila na Sunday, pero andyan pa rin. Diba? Nakasan, still, andun pa rin yung talagang offer nila na alam nilang Sunday, talagang kinakontal din ako. Pero, yun nga, na is a great blessing, no? Nakasan, dinidecline ko, and mas pinipili ko na nandito sa church, no? Hindi bilang isang may katungkulan sa dito sa simbahan, pero bilang isang anak ng Diyos na kailangan natin ng Word of God, no? Makarinig ng Word of God. Kaya it's a great blessing na kasi though yun nga, dinidecline ko yung ino-offer nila kapag sa Sunday, nagpapabook sila kapag yun nga, naitatapat sa Sunday. Pero kapag dinidecline ko mga yun, andun yung blessing ng Panginoon na andun magpo-provide siya ng another, no? Na magagandang offer, no? Na kung saan andun yung tuloy-tuloy yung bookings mo, ganyan. Na kung saan andun talaga yung blessing ng Panginoon. So, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon kapag kinikip natin yung commandments ng Panginoon, no? Na kung saan we are blessed, no? We are blessed. So, kaya nga, ito, sa Psalms, no? Book of Psalms. Yan. So, dito yung verse na tayo ay magiging blessed kapag sinusunod natin yung ang Word of God. Sabi dito sa Psalms 112, verse 1, Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. Yan. So, we are blessed. No, kung saan, kapag andun tayo, nagpapaguide sa yung buhay natin, nagpapaguide sa Word of God, nagpapaguide tayo sa Panginoon, is, andun yung, we are blessed. Maliwanag po dito, blessed is the man that feareth the Lord. No? And that delighted greatly in His commandments. So, we are blessed. So, kaya nga, andun, kapag sinusunod natin ang Word of God, talagang, yun nga, tulad nga sinabi namin nung last time, na ibibless ka ng Panginoon, and hindi lang ikaw yung ibibless, kundi magiging, may dadamay na din yung iba. No? Madadamay na din yung iba. Kaya nga, yun nga, napakaganda na why not, diba? Kung andun na yung mga blessing, andun na yung blessing ng Panginoon sa mga masunurin na anak niya, diba? Why not na andun na rin tayo na kung saan andun yung pag-obey din natin sa Word of God, no? Andun na obey. And wala naman wala tayong reason, no, na hindi natin sundin
yung Word of God, kundi dapat magkaroon tayo ng maraming reason bakit natin susundin yung Word of God. Yan. So, alam ko maraming idadagdag si Ma'am Jinida. Ma'am Jinida? Amen. Good morning ulit sa atin. Thank you, Ma'am Bridget. Thank you, Sir Christian. And napakaganda nga yung last Thursday na pa lang no? Last natin ngayon, last lesson natin about sa obedience. Committed to obey God's word. And I hope na marami tayong natutunan. Kasi Tuesdays to Saturday, Tuesday hanggang Saturday, yun yung naririnig natin. And pagpasok ng March ay lahat tayo lahat tayo ay committed tayo na sumunod sa salita ng Diyos. And dito po tayo sa John 14:15. A very familiar na verse sa atin. Sabi po dito, if you love me, keep my commandments. Yan. So, ito pong verse po na ito po yung foundation. Ito po yung foundation ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Yan. So, sinasabi po dyan, if you love me. So, hindi siya kondisyon na mag-o-obey tayo para ma-earn natin yung love ng Panginoon. Pero sinasabi ng Bible dyan na kung mahal natin ang Panginoon, and makikita natin dyan, maipapakita natin yan sa pagiging committed sa pagsunod sa Panginoon. Diba? Wag po natin kakalimutan po yan. Ayan, wag natin kakalimutan na yun yung foundation ng pagsunod natin. And dahil mahal natin ang Panginoong Diyos, kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos dahil mahal natin ang Panginoong Diyos. Yan, di ba? Yan, so, bagamat simula pa nung nakaraan ay nabaybay po namin yung mga benefits kapag naging committed tayo sa pag-obey ng salita ng Diyos. Yan, so minsan kasi hindi na ito yung foundation ng pagsunod natin. And dahil gusto natin ng pagpapala, ay susunod ako, di ba? Ay susunod ako para pagpalain ako ng Panginoon. Pero totoo naman na kapag sumunod tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Totoo naman yun kasi sinasabi ng Bible. Pero huwag natin kakalimutan yung reason. And kasi yun yung nagiging reason natin minsan para pagpalain ako, sumunod ako. Diba? Yun na yung nagiging foundation natin para makakuha ng blessing. Ay susunod, hindi po ganun. And kaya minsan, nung last Sunday, naalala niyo po na, binanggit din po ni Pastor Hill po yan and sa Deuteronomy 28, and binigyan niya assignment natin. Binasa po ba natin? Yun lang. Yun lang. Kasi kung titignan mo yung, and talaga siya, may blessing talaga. There is always a blessing in obedience. Pero minsan nga yung kasi natin kaya nga minsan, sabi nga ni Pastor Hill, yung diligently dyan, consistently, di ba? Magiging consistent tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi minsan, di ba, minsan merong time na, naranasan nyo rin po ba na parang sumunod ka pero walang blessing? Sino pong kagaya ko nakaranas ng ganun, di ba? Dahil wala kang blessing, wala kang nakitang blessing na natanggap, ang problema ba, tuloy-tuloy ba yung pag-obey mo sa salita ng Diyos? Hindi, di ba? Kasi mali yung motive mo. And kaya ka lang sumunod kasi gusto mo ng blessing. Yan. Pero hindi po yun. Yung foundation po dapat natin ay yung love natin sa Panginoon. And blessings will follow. Yan, sabi nga dyan sa, di ba? Sabi nga dyan sa Deuteronomy 28. Yan, hindi lang susunod sa'yo yung blessing. And sabi nga dyan, i-overtake ka pa ng blessing. Klain mo yan. And sabi nga ni Pastor Jose, ikaw Sir Christian driver ka, di ba? Anong gusto mo mag-overtake sa'yo? Yung 10-wheeler na truck or, di ba? Siyempre, blessing nga. Oo, nakakatawa yun Anong gusto mong mag-overtake sa'yo? Siyempre, blessing, di ba? Pero bakit ma-overtake yung blessing sa'yo? Dahil yun sa pagsunod mo. Pero, kaya ka sumunod, dahil yun sa pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba? Yun, minsan, mali yung natin. Susunod. Alam mo yun, yung prosperity gospel. Susunod ka basta susunod ako para pagpalain ako ng Panginoon. Yung ganun. Pero yan, yung John 14:15, yun yung verse na nagpapaalala sa atin na yung pagsunod natin ay bunga ng pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi tayo susunod para mahalin tayo ng Panginoon. Hindi. Kahit nga makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Panginoon, di ba? Yan, so yan, susunod tayo, kaya tayo sumusunod dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi para mahalin tayo ng Panginoon at hindi
para magkaroon tayo ng maraming blessings. Although yun, susunod na lang yun kapag natutunan nating sumunod sa Panginoon. And ngayon po ay bibigyan ko po kayo ng mga Bible characters na makikita natin na mga Bible characters kung ano yung nakuha nila and bunga ng pagsunod nila sa Panginoon. So, unang-una po dito sa Hebrews chapter 5 verse 8, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. And siguro alam naman natin kung sino yung tinutukoy dito, di ba? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. And ito yung perfect na example natin ng obedience. And di ba, yung obedience niya, sabi ng Bible diyan, which he suffered, di ba? And meron pa bang sumunod sa atin na kagaya ng pagsunod ng Panginoong Kristo Jesus? Hanggang sa kamatayan na yun, di ba? And so wala pa naman eh. And di ba sa kay Abraham yung anak niya. And pero hindi siya. And pero dito sa verse na binasa po natin, ang Panginoong Kristo Jesus diyan. Di ba? Yan siya yung perfect example natin ng obedience. At tingnan natin, ano po yung naging bunga ng obedience? Ano po yung naging bunga ng obedience ng Panginoong Kristo Jesus? He became the author of eternal salvation. And diba? Nagkaroon ng kaligtasan. And diba? And kaya nga tayo, diba, kung hindi sumunod ang Panginoong Kristo Jesus, wala rin tayo, hindi rin tayo ligtas, diba? And lagi nga binabanggit ni Pastor RJ yan, diba? And the blessings of obedience na sumunod. And so dahil diyan ay sumunod si Pastor Ed, sumunod si Pastor Hill, and sumunod si Pastor RJ. At hindi lang hanggang kay Pastor RJ. Yan, kaya andyan kayo ngayon sa Cagayan, mga nasa Cagayan, di ba? Dahil merong taong sumunod sa salita ng Diyos. And di ba? And bagamat bago nakarating diyan, yung iba sa inyo na hilo-hilo. Pero pag 14 hours. Pero pag nagsulwining kayo diyan, di ba, ma-extend yung blessing diyan. 'Di ba? Kaya sa atin, merong taong committed sa pagsunod ng salita ng Diyos, kaya nga natanggap natin yung kaligtasan, 'di ba? And so halimbawa, sa atin ngayon, kung alam ko naman na lahat tayo merong instrumentong ginamit ang Panginoon para makarating sa atin yung gospel, 'di ba? And so halimbawa kaya Sir Christian, Sister Krisha, walang tao na sumunod sa utos ng Panginoon na mag-share yung salita ng Diyos, ligtas ba kayo ngayon? Hindi, di ba? Yeah. And malamang sa umagang ito si Krisha sumasayaw pa dyan. May sinasayaw na. Ano siya eh? Nasa ano yan eh? Bagong labas na magsaysay. Sir Christian, hindi natin alam. Lalo naman ako, hindi ko rin alam. Kung hindi rin ako ligtas ngayon. O, diba? And hindi natin alam. Pero, dahil nga may committed na tao na sumunod sa salita ng Diyos and natanggap natin yung kaligtasan. 'Di ba? And sa Panginoon na ginagamit din tayo para i-share din yung kaligtasan. And hindi lang hanggang sa atin yung blessing na natanggap natin, pero na i-share din natin sa iba. Sa pamamagitan natin, and 'di ba, nababless din yung iba. And then pag may na-sharean din sila, nakapag-disciple din tayo, nakapag-share din sila, o 'di ba? And dahil sa iyo and bless and galing sa yung blessing, unstoppable yung blessing, 'di ba? And saan nag-umpisa? Yun din sa pagsunod ng Panginoong Kristo Jesus. And kaya sa atin, pasalamat tayo na merong taong committed na ginamit ng Panginoon para makarating sa atin yung gospel at ngayon po ay ligtas na rin po tayo. So napakaganda na hindi lang hanggang sa atin, hindi lang hanggang sa atin yung blessing, ma-extend din natin, ma-share din natin sa iba. And kaya nga hanggang nakaabot na tayo ng Cagayan, di ba? And pero kung hindi committed sa pagsunod sa salita ng Diyos yung mga nauna sa atin, wala tayo ngayon. Di ba? And because of their obedience. And so ngayon, dito sa church natin, ini-enjoy natin yung blessing, ang laki ng building, di ba? Kapag may mga dumarating dito, may mga bisita tayo, lagi nilang na-appreciate yung building natin. Di ba? Buti pa yung building na-appreciate. Joke lang. Di ba? Ang ganda naman ng building ninyo. Ang ganda naman ng ano ninyo. Ang ganda ng ano ninyo. Ganito lahat. Di ba? Pero, hindi nila alam na bago nagkaroon ng building na ganito, magandang building, malaking building, mahabang building, hindi nila alam na merong tao na committed na sumunod sa salita ng Diyos. And di ba? Yan, kaya tingnan natin kung paano na-build yung ano natin. Dahil din yan sa pagsunod ng mga members ng church na ito. Di ba? Yung sabi nga ni Pastor na,
yung kung titingnan natin, galing naman yan sa mga members, di ba? Yan, yung pagsunod nila sa salita ng Diyos sa giving. O ano pong meron. Hindi lang sila yung nag-enjoy, kundi tayo rin ini-enjoy din po natin. And di ba, sabi nga ni Pastor, kung kukwentahin mo lahat yan, ay lahat ng nagastos dito, million na eh. Di ba, kalahin mo yan, Sister Christian, nakatira ka sa million. Nakatira ka sa isang, yung worth niyan is million na. Di ba? Pero bakit na i-enjoy natin ngayon? Dahil yun sa pagsunod ng iba. Di ba? Naging masunurin sila sa giving. Kaya meron tayong malaking building ngayon. Siguro kung lahat magiging committed, di ba? Baka mas malaki pa ito. Meron na tayong swimming pool. Joke lang. May mga ano nandiyan. Di ba? Yan, kung committed lahat. Pero di ba, imagine mo yan, maaring iba yung iba, hindi yung iba. Pero lahat tayo nag-e-enjoy dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos ng iba. Lalong-lalo na kapag lahat po tayo. Yan. So yan. Una-una, obedience brings blessings. Hindi lang blessing, di ba? Kundi sabi ng Bible, blessings. Yun po yung una-una na makukuha natin kapag natutunan nating maging committed sa pagsunod sa Panginoon, bunga po ng pagmamahal po natin sa Kanya. Yan, so hindi lang po blessings, but then favor with God and man. And dito po sa Genesis, kapag Book of Genesis, alam nyo na kung sino yung mga Bible characters po doon sa Book of Genesis. And di ba? Yan, kasi may mga Bible characters sa Book of Genesis na wala na sila sa Exodus. Yan, so dito po sa Genesis chapter 11, and Genesis, parang nagkamali ako. And tama, Genesis chapter 39 pala, I'm sorry. Bakit Genesis? Si Joseph nasa first chapters pa. And Genesis chapter 39 verse 2. And pero babaan na lang po natin dito sa 3. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer of his house. All that he put into his hands. Yan, so, and sabi dyan sa verse, baba po natin dyan sa verse 6. And sabi dyan, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well-favored. And so yun po yung dinidescribe ng Bible, si Joseph po dyan. Yan, so sabi dyan, bakit nakuha ni Joseph yung favor ng tao and ni Potiphar? And dahil po yun sa pagsunod niya sa Panginoon. And di ba yung sabi po dyan? And sabi ng Bible po dyan, and his master, so that the Lord was with him. The Lord was with him. So hindi mawawala yung pagsunod po ni Joseph po dyan. Kaya nga nakuha niya yung favor yan ni Potiphar. And actually, hindi nga lang si Potiphar yung nakuha niya yung favor eh. Maging yung wife, maging yung wife ni Potiphar, nakuha din niya yung favor ng wife ni Potiphar. Yan. Kaya araw-araw, yung babasahin mo yung verse na yan yung araw-araw na tinatempt na siya. Yan, kaya dahil po yan sa nakita nila na meron siyang pagsunod sa Panginoon, and the Lord was with him. Diba? Yan, so sa lahat, hindi lang yung favor ng tao yung makukuha natin pag masunurin tayo, but then yung favor din ng Panginoon. And just imagine kung anong mangyayari kapag nakuha natin yung favor ng, yun pa lang kay Joseph, di ba, nakuha niya yung favor ni Potiphar. Yan, so pinagkatiwalaan siya. And so ganun din tayo sa Panginoon. And hindi lang yung favor ng tao yung makukuha natin pag natutunan natin maging masunurin, ganun din yung favor ng Panginoon. At tayo rin, pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. 'Di ba? Pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ng anumang bagay. And dahil nakita ng Panginoon yung pagiging masunurin natin. 'Di ba? So hindi lang blessings yung makukuha natin. So hindi lang blessings but then favor from God and man. 'Di ba? Kagaya ni Joseph. Yan. So sa blessings, hindi lang sa Panginoon, but then kung pag-aaralan niyo po yung buhay ni Abraham, yan, so yung blessing din po niya, hanggang ngayon tayo rin po yung nagbe-benefit doon sa blessing
And dahil yun sa pagsunod ni Abraham. So hindi lang blessing, so hindi lang favor, but then blessing brings prosperity. Yan, dito po tayo sa Job. And ayun, kala ko matatapos ko lahat eh. Ang dami kasi sa Bible eh. Kaso sige, hanggang dito na lang muna tayo Job. Kasi 5:49 na ipapatayin natin ni Mark. Yan, dito po tayo kay Job. And blessings brings prosperity. Yan, Job chapter 1. Yan, Job chapter 1. Yan, so sabi po dito sa verse 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed with evil. Diba? Ano po yung description ng Bible diyan kay kay Job. And sabi diyan, man was perfect and upright. At hindi lang yan, sabi ng Bible, and one that feared God. And diba? Makita natin yung commitment, pagiging committed ni Job para sumunod sa Panginoon. One that feared God and eschewed evil. Diba? Ina-avoid niya yung evil. Yan. So kung ina-avoid mo yung evil, ibig sabihin, ikaw ay masunurin sa Panginoon. Yan. So, naging preaching na to ni Pastor RJ, diba? And nakita natin kung ano yung naging blessing ni Job at sa latter end. Kung gusto niyo basahin niyo po yung last chapters ng Book of Job. Makikita natin kung gaano pinagpala ng Panginoon si Job, 'di ba? Kung gaano naging prosperous yung buhay ni Job, bunga ng pagsunod niya sa Panginoon. And 'di ba, sa lahat naranasan niya yung lahat. Grabe yung naranasan niya, pero dahil sa pagsunod po niya, 'di ba, yung mga advices ng mga friends niya, yung advice ng wife niya, i-curse mo na yung Panginoon, pero hindi niya ginawa yun, 'di ba? And kaya tingnan niyo kung gaano siya pinagpala ng Panginoon. Yan, 'di ba? So hindi ko lang doon bakit hindi ko alam kung yun pa rin yung asawa niya 'di ba? Wala kasing sinabi walang nabanggit yung Bible kung yun pa rin yung asawa niya. Walang sinabi ng Bible. Siguro yun pa rin. Bakit nanganak pa ng madami? Yan, pero anyways, and yung doon na lang tayo sa prosperity and ibinigay ng Panginoon kay Job. 'Di ba lahat naman ng tao gusto magkaroon ng prosperous life, 'di ba? Kaya nga yung iba nagkakandaho, humahog na mag-work dito, mag-work dyan, dito, ganyan. Halos nawala na yung oras para sa Panginoon dahil lang sa work. Bakit? Wala, gusto umasensa Gusto magkaroon ng masaganang buhay. And 'di ba? Pero hindi nila alam na ang sekreto lang or kung susunod ka lang sa Panginoon, bunga ng pagmamahal mo, susunod yung masaganang buhay. 'Di ba? Lahat naman tayo gusto maging masagana yung buhay natin. Pero hindi yan dahil ganit ganyan. And yes, sabi na, nagpapakasipag ako, sobrang sipag, dubling sipag. Pero yung kasi, sabi nga ni Pastor RJ, yung kasipagan, pero wala dyan yung Panginoon, wala rin lang yan. 'Di ba? Yan, so ang sipag-sipag, pero wala pa rin. Meron akong dyan, may namimit tayo na tao na, grabe, sobrang sipag nila, overtime dito, overtime doon. 'Di ba? Pero wala pa rin. Pero masipag yun. Kasi nga wala doon ang Panginoon. 'Di ba? Yan, so hindi natin alam. Marami pa mga Bible characters dito. Pero yan, kulang na tayo sa oras. Yan, pero yun yung po natin, yung mga Bible characters sa Panginoong Kristo Jesus. Yan kay Abraham, yung kanyang pagsunod sa kanilang pagsunod, and may blessing. At hanggang ngayon ay kasama tayo doon sa nag-enjoy sa blessing na bunga ng pagsunod po nila. And then, ganun kay Joseph, yan yung favor ng Panginoon at sa tao. And then yung pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon. And then, ganun din po yung kay Job, yung prosperity. And actually sa Book of Proverbs, yan, di ba, nabanggit din yan sa Book of Proverbs. Actually, maraming sinasabi ng Bible po dyan. Pero, yan, isa lang yun sa mga benefits na makukuha natin. Ilan lang yan, hindi isa. Ilan lang yun, actually madami po Pero dahil kulang na tayo sa oras, yun lang. Pero hindi natin alam kung ano yung matatanggap natin kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos. Pero dahil po yan sa pagmamahal natin sa Kanya. Yan, Sir Christian. Thank you, Ma'am Jenida. Yan. So, yan, si Sir Krisha, baka may share ka, Ma'am Krisha? In a few words. Ang masasabi ko lamang ay ang Panginoon nga naging committed siya para i-save tayo sa impyerno. So,
Yun na lamang yung panghawakan natin na kung bakit tayo magiging committed sa Panginoon na sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi man natin to kaya kasi walang malakas naman kundi kaya kailangan natin gawin ay mag-pray at humingi ng tulong sa Panginoon upang andoon yung Panginoon ang magbibigay sa atin ng strength para masunod kung ano yung mga napapakinggan natin. Kaya yun talaga yung napaka-important doon, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon and fellowship natin sa Panginoon upang yun yung magpupush sa atin na sumunod na sa salita ng Diyos. Kaya tandaan natin, tayong mga anak ng Diyos, tayo ang sinasabihan ng Panginoon na maging committed. Sapagkat hindi naman niya sasabihan yung mga unbeliever kundi tayo po. That is for our protection also laban sa dyablo. Kaya yun po yung masasabi ko sa umagang ito. Thank you, Ma'am Krisha. Yan. So, totoo yun, no? And then, si Ma'am Sabel, bago siya umalis. Baka mag-out ka na sa Mag-out ka na sa Google Meet. Oh my God, maglilib na sana ako Sige, Ma'am Sabel, magsalita ka bago ka mag-leave. Yan, anong masasabi mo sa ngayong umaga to about sa ating napag-usapan ngayon? Okay? Okay. Good morning ulit. Last na ng ating lesson na about sa pag-obey sa Panginoon at sa pag-obey natin sa Panginoon, dito na-develop yung love natin sa Panginoon at sa kapwa natin at dito tayo nabibless. At sabi nga kanina, ito din yung nagiging guide natin para matuto and then lumago. Yun lamang po, and to God be the glory. Amen. Thank you, Ma'am Sabel. Yan. Then si Brother Mark. Yan, bago ka rin mag-leave. Sayang. Di ba ka nanonood sa Facebook? Ayan, good morning po sa ating pong lahat at good morning po mga nasa Facebook Live and din sa Google Meet. Ayan po, ayan po ito na po yung last Thursday, sa buwan ng April. Pero mas maganda na sabi nga, mas maganda po na mag-obey tayo sa salita ng Diyos kasi ito sabi nga lagi ng ating pastor, ng ating mga host, na kung saan andun po yung blessing sa pagsunod sa salita ng Diyos. So yun lamang po. Amen. Sir Mark. Yan. So, nandun yung blessing kapag sinusunod natin yung Word of God. Yan. Alright. So, doon po mag-end ang ating devotion. And tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-tune in sa mga devotion because para mapakain natin yung spiritual life natin sa araw-araw. And matututo tayo sa Word of God and lalo na magkaroon tayo ng commitment kasi year of commitment tayo. Ayun. So, yun. At maraming salamat sa pag-tune in nasa Facebook Live. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa, yung mga hindi ko nabati kanina. Pero maraming salamat yan sa pag-watch and then sa Google Meet. Sila Sir David and Ma'am Sabel at yung mga nag-live na. Sila Sir Philip and Ma'am Geraldine. Yan. So, maraming salamat sa pag-tune in. And then, wag natin kalimutan sa mga Bible study natin ngayon. And tuloy-tuloy lang po tayo. Then, yun. Sa araw ng mga devotion and sa Sunday. Yan. So, pagsayaan natin ang Panginoon. Yan. Alright. So, anything? Announcement? Wala na. Alright. Magkape na tayo. Tayo ay wakakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos na devotion at maraming salamat sa inyong salita, sa inyong wisdom na pinakalob sa amin. At i-bless niyo po Panginoon na yung pag-aralan po namin ay magsilbing encouragement po sa amin and challenge sa pagsunod at magkaroon kami ng commitment sa pagsunod sa inyong salita Panginoon. Kaya bless niyo po Panginoon sa mga bawat gagawin po namin. Nandun po yung protection and gabay niyo po Panginoon
Lalo na sa mga mag-area Panginoon, and gano'n din Panginoon sa mga papasok sa trabaho Panginoon. Patawad Panginoon sa mga nagawing kasalanan. Tumatulangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you and God bless us all. Thank you po. Bye. Thank you. Thank you, Ma'am Sabel. Thank you, Sir David. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.